Yes, bali ito, pag ano naman, pag nag-add tayo ng critical illness benefit, bali same lang din siya, 36 critical illnesses din, katulad nung sa Assure, same na same. Ang difference lang, mas makakatipid tayo dito kasi naging add-ons na siya. Hindi siya ganun kalaki compared dito sa isa na parang ang mabibigay ang yearly is 12,000. Dito parang papatak lang siya ng 3,000 plus yearly na yun. Kasi naka-add-ons lang siya. So basically para pinag-add lang yun tsaka yun dito. Yung Assure dito sa MaxiLink Prime. And dito, mangyayari, meron ka ng 1 million na critical illness coverage. Ngayon ito, pwede siyang i-adjust. Pwedeng 1 million, 1.5. Di ba yung dito sa Assure 1.5? Dito, ginawa ko 1 million para hindi ganun makataas. Pwede din natin gawing up to 350,000. Yun yung pinamababa. 500,000 pwede din and up. So dito, tanong mo kung magkano. Yung una kanina, wala pa to. Nilagay natin. So ito magiging yearly niya. For 5 years. Yan lang muna. And then, tumataas yan after 5 years. Parang katulad din, parang naging term insurance din siya. Every 5 years tumataas. Then ito magiging monthly natin is 2,000. So mas tumaas siya ng konti. Pero sulit na kasi may 1 million critical illness coverage ka. Ngayon bakit hindi ko to inad agad kanina? Kasi to ito kasing MaxiLink Prime. 'Di ba ang focus natin dito is investment insurance. Kumbaga para may makuha tayo. And 10 years to pay lang siya. So pag nag-add tayo ng critical illness coverage, ito binabayaran to until age 70. Di ba sinabi ko kanina? Until age 70 din. Talaga siya binabayaran. Bakit? Kasi tumataas siya every 5 years. Kasi mas lalo tayo nagiging prone sa sakit pag tumatanda. So makikita mo dito, pakita ko sa iyo yung chart. Ito same pa rin 36 critical illnesses. And then ito, sinasabi ko tumataas siya. So after 5 years, ito muna yung nasa iyo. 2026 to 2030, 39, 70 muna yung critical illness na yun. And then 2031, 5,000 na. And so on and so forth. Tumataas lang talaga siya. So, mas tutusin talaga. Mas maganda talaga if i-separate. Kumbaga dalawang plan yung kunin. Kasi yun nga, mura lang siya sa una. Pero talaga, nagmamahal din to pag, pag tumataas. Kung i-check mo siya, mas mahal siya compared dun sa Sa una lang siya mura. Pero bumabawi siya dito pag tumatanda na. Tumalaki ng lumalaki. Try natin din sa 2050. So, yan. So yun, mas tumaas 'di ba? Dito hanggang 32k lang. Dito nasa 50k na. Kung i-compare natin. Pag pag age 70 na 52k na. Dito 32k lang. Maganda dito, pag ito naman yung kinuha mo, sa una ka lang kasi makakatipid pero mababawi din talaga eh. Pero ayun. Kaya sinabi ko kanina, hindi ko siya sinasuggest na i-add dito kasi 10 years to pay to. Ngayon hindi na siya maging 10 years to pay. Kailangan mo na magbayad ng 8,050. Ano itong 8,050 na to? Yan na yung critical illness coverage natin. Yan yung every 5 years tumataas. So 'di ba babayaran natin yan at age 70. So yun. Coverage natin at age 70 lang sa mga critical illness na to. And then 'di ba? Ang dito, pwede siya 10 years to pay. Pero pag hindi may option ka na hindi bayaran, pag hindi mo binayaran, ibabawas namin dito sa fund mo. So imbis sa tumaas to ng tumaas, maging mas maganda yung potential niya. Bababa siya 8,000 kasi yearly yung ibabawas. So maganda dito. Kung willing kayo sa ganito, ang gagawin mo, magbabawas pagkatapos mo mag 10 years to pay, babayaran mo lang 8,050. Pwede mo naman hulug-hulugan 'yan. Basta mabawas mo yung 8,050 na year. So sulit naman siya, 1 million din naman. Yun, tayo 70. Yan, ganyan lang siya. Dito kasi may ganito na, possible na ma-deplete yan. Pag hindi mo talaga binayaran, tapos mapangit yung market, possible ma-deplete ng 200,000 yan. So yun yung possible risk pag may critical illness coverage. Yun lang. PM na lang ulit pag may suggestion ka pa na na edits. Pwede nating i-edit ulit kung ibababa yung critical illness o